Ang pinakamaganda kong kumari, taon na editor na idol. Siri mo yun, napagtyagaan ko. Pag alam ko na sa tama ako, suntukan kami. Ewan ko, gumising na lang ako, napasok na ako sa kanya. Mayroon siyang mga naging editor. Parang kumbaga, may naisip ang kuya. Mabilis siya mabad trip. Ayaw mo ka idol Japper Sniper. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo! Siya ang pinakamaganda kong kumari. Kaya nga nagpresenta ako eh. Bigyan ng Shanghai, bigyan ng Lechon. Bigyan ng ano? Kaya nga ako nagpresenta eh. Oo. No, di ba? Nagkaabot lang kayo mga kuya to. Bali, wala pa talaga akong na yung talagang kumari dito sa Batangas. Meron, pero yung as in ganito talaga. Inyo, kauna-unahan. Kauna-unahan. Ganda. Kauna-unahan kumari sa Batangas. Diba? Lalo kasi iba yung parang ano lang, basta lang sabi. Yung parang sabkon lang. Pero ito sa kanila, kauna-unahan talaga. Binyaga na. Binyaga di pa nalabas. Excited. Okay lang ka ba mga anak? Hindi. Ata kanina. Ano yan? Kailan ka mga anak? March. Ang due date ko. December, January, March. 4 months na lang. Mabilis lang. 6 months na ako sa ano ba ngayon? December. December 7. 6 months. Ang bilis. Parang kailan lang. Ikaw hindi ka nakain? Napakabilis na. Ang dami yata may kapatos ni Mari. Isa lang naman. Ay, dalawa. Isa sa buhok, isa sa hair. Ay, isa sa buhok, isa sa mukha, isa sa ano. Kailangan marami tayong tatagong chismis. Ko. Kailangan. Para maganda sa picture. Ito na kanina, may mga ulam pa dun eh. Ano? Hindi ako makakain na ano. Medyo may over. Magulong ba kayo? Gabi. Kaya pa mga kuya yung ano na. Ang hanap nagluto kanina. Nang ano pa, bitin pa. At hindi ako makapagtanong. Ako na lang kaya tanongin mo, Mari. 1 plus 1. 2. Mali. Saan na lang magtatanong? Walang equal eh. Equal daw, equal. Ano ka na? Taon na editor na idol. 3 years. Ang tagal na rin pala. 3 years. Pinakamatagal na daw ako. Biri mo yun, napagtyagaan ko. Napagtyagaan pa yun ha. Lago lang kami ng kuya sa 3 years. Pag alam ko na sa tama ako, suntukan kami. Nung parang sinabihan kanya na, or baga, first time mo sa kanya. Wedang, pwede ko bang maging editor si Pangit? Hindi kami ganun. Paano ba nangyari? Ano yung udyukan lang kasi walang editor ang kuya nun. Paano nangyari? Paano nag-umpisa? Nag-start yun nung, kasi sila di ba nagbablog. Tapos nasama-sama sa mga kuya. Inihahag kami ng kuya nung nag-MOA, hindi ko lang kasama kayo na, nakasama na si Jokes, sina Frankie, sina Kabungot. Basta nag-MOA kami ng Guay, ginala mga bata. Tapos, wala akong ginagawa nun, standby ako isang buwan, kasi nga nagpapahinga muna ako bago sana. Graduate na ako eh. Kumuha na lang ako ng TR, mag-apply na ako sa Manila sana. Ayaw naman ako payagilidang ng Manila, ayaw namin ng LDR. Tapos, napagka-udyukan namin ang galing ng starting ng interview natin diretso na. Instant. Hindi, yan, seryoso. Napag-udyukan lang Frank na Jokes na marunong naman ako mag-edit. Tapos, pinush nila ako sa kuya. Tapos, kumbaga, dala ng chismis. Sabi, Idol, baka naghanap ka ng editor. Yung ni Kuya Dang, nag-edit yun. Wala pang trabaho. Di yun. Tapos nung nagsimula yung bahay serye ng kuya, di ba silang kasali sa construction, doon nag-start na sabi, tinatanong daw ko ng kuya kung gusto ko daw mag-edit. Parang ganun yung term. Hindi ko na maalala kung paano exact no, tagal na ba naman. Basta ewan ko, gumising na lang ako, napasok na ako sa kanya. Ganun, nag-work na ako sa kanya. Nag-start yung una, syempre, kunwari takot muna tayo. Hindi ako kunwari takot kami. Syempre, kunwari, mabait ka muna, first impression. Ayun ang technique pag yung empleyado ka. Pag nakuha mo na yung nung ugali ng boss mo, bardagula na kayo. Kung ano nakikita nila sa camera, na kung paano kami magmurahan or magtangahan, bobo ka din. Ganoon din kami sa off-cam. Wala kaming yung parang tinatago na hindi, baka lang sa vlog lang yan. Pag sa off-cam, tawag dito, pag off-cam, hindi yung ganan. Yung ganon, di ba may mga ganon parang sa camera lang. Kami hindi, kung anong camera hindi na likod. Ganon kami. Kita mo kami, unasaan kumbaga dati, kung nasaan ang isa, nandun kami lahat. Di ba, simula nung nag-edit ako,
Ewan ko kung nasaan ang kanila, lalo ng tiyan, di ba, naging close kontian. Parang napapagkaman lagi magkapatid. Tapos unahan sila, nandun din nakabit-bit din ako. Gano'n. Kumbaga ako ang panganay daw, minsan, di mo alam kung samped o ampon, di, bahala sila. Ayun, gano'n lang. Paano ka nag-adjust? Siyempre, kahit si Idol, mayroon siyang mga naging editor. Paano mo in-adjust yung sarili mo na, uy, ako naman magtatrabaho kay Idol Japper. Paano ka nag-adjust? Ano lang, magaling na ako mag-catch up sa utak ng kuya. Parang kumbaga, may naiisip ang kuya na doon kami nagkasundo na kuya. Naka-catch up ko agad yung nasa utak niya. Di ba lagi yung sinasabi lagi na, si pangit gats niya, alam niya nasa utak ko. Lagi niyang ganun sinasabi. Tapos yung parang yung parang minsan yung parang naiisip pa lang niya yung mga, minsan may mga joke siya. Ang iba kasi, hindi nakukuha yung mga joke niya eh. Parang iba yung IQ din ng kuya eh. Alam mo yung pag may mga sira ulo. Hindi, lang. Yung mga ganon, nakaka-catch up ko agad kung ano yung gusto niya sabihin. Naintindihan ko agad. Yun, ganon, parang hindi yun na kailangan manduhan. Yung iba siguro may part na kailangan niya kumanduhan. Pero hindi naman lagi. Parang basta yung kung ano sabi, alam mo na yun, nasa utak ko laging ganyan. Kung paano ba to? Sabi niya, basta alam mo na yun, nasa utak ko. Gayon, di ako nang bahala doon. Awa ng Diyos naman na nagkakaintindihan naman kung paano yung gusto niya mangyari. May nagawa ka na bang yung gusto niya mangyari sa edit? Yung gusto niya mangyari sa edit tapos hindi mo nagawa? Yung mga clip or ganun? Meron ka mo kung yung vlog na nabura. Na pinakamahalaga. Yun yung ultrasound ng ate na yung may doktor. Nawala yung nabura ko yung folder. Ayun lang yung parang unat huling nabura ko ata na doon talaga ako yung parang gusto ko na lang mag-quit. Ganun. Ayoko kasi parang ayoko pag nagkamali ako. Pag ayoko na agad. Parang ayoko na kasi pag na-disappoint ko isang tao, ayoko na. Ganon. Pero meron namang part na yung mga minimal na lang ba na nakalimutan mo na itong yung ganon. Parang hindi naman ganon kalalim. Yun lang. Wala na ko na Pag lang minsan ko nakalimutan mo itong tawanan or isama, yung parang ganon. Minsan kasi sobrang dami na din ng in-edit. Ang vlog ba ng kuya minsan, 5, 4, lalo na pag yung pag sa isda, yung fishing, 2 hours isang vlog. Grabe. Ano yun talagang binubusisi mo talaga? Yung parang pagkaka-play niya, busisi or ganon? Diretso? Ako kasi sa padali kasi ako eh. Ako kasi lagi, alam na ko yan, ako lagi sa padali na, di ba may mga nag-edit na, kunwari, na-edit mo na. Habang ini-edit, kukuha pala ng highlights mo na lahat, ilalagay. Tapos, papanoorin mo naman sa umpisa. Parang ang takaw niya kumain ng oras. Ako, kunwari, habang ni-edit ko siyang dire-diretso hanggang makarating ka sa dulo, nandun ka pala sa gitna, nakakuha ka ng highlights, lagay ko sa unahan. Tapos, tuloy ulit siya. Di ba sa power director, ganun tuloy. Ganun ako. Basta ako sa padali ako, ayoko nung papahirapan ko pa sarili ko. Kung saan kami gagaan pares ng trabaho, gayon kami. Ilan na naging editor ni Idol? Si Kakapate? Pablo. Tijen? Ikaw? 5. Nagkaroon ka ba ng doon? Comparison? Ibig sabihin, mas magaling ako sa kanila? Ganun. Hindi naman ganun. Wala naman. Sabi ko nga, kasi Roblog lang kasi gawa ng, hindi naman, ang kuya kasi, hindi naman siya ganun kahirap maging employer. Kasi, sa mga editing, hindi ka naman niya hihingian ng ganun kahirap na parang malawa mo sa edit, mala Kong TV. Yung ganun talaga mahirap. Sa kuya kasi raw vlog lang. Makuha mo lang dapat, tsaka ma-emphasize mo lang yung gusto niya iparating or ipakita sa vlog. Dapat, sa highlights pa lang, yung dapat, nandun mo na, bibitinin mo lahat ng viewers. Yung mga ganun, may part siyang ganun. Yun. Basta kukunin mo lang yung konting niya, parang may naiisip siya, kailangan i-catch up mo agad yun. Ganun, para yun lang. Kasi ang problema, gaya ng ang problema lang naman sa kuya lagi. Tinismis ang kuya, mabilis siya bad trip. Ganun. Ay ako, nonchalant. Yung bad trip ko dyan, bahala ka dyan. Ganyan ako. Yung alam mo, kunwari, depende na lang kunwari kung ako ang dahilan kung bakit siya na bad trip. Yung ganun. Okay naman kasi hindi naman kanya mumurahin ng harap-harapan na na kunwari, mukha lang, ganyan. Siguro magsasabi siya pabiro, pero hindi yung direct na mumurahin ka na nakakasakit ng damdamin yung halos mamatay ka na. Ano pa man din ako, madamdamin pa man din ako, alam na mga yam. O pag feeling mo na parang pikon siya, or parang, parang wala siya sa mood, ano ang ginagawa mo? Wala, nonchalant ako. Kunwari, wala ko pa kayo, parang lang, hayaan ko lang. Pag may kailangan ng tatanong ko pa rin sa kanya, kahit alam kong wala siya sa mood.
kuya na rin, sunod din eh. Gayon pa rin. Tapos mamaya makikita mo sinatawa na rin yun eh. Ganun, hindi naman siya yung galit sa isang buong araw, bukas wala na yun. Or minsan, hindi pa nga natatapos ang isang araw. Depende sa pagkakamali mo. Ganun siya. Ayun, attitude ni Ate Ann, ugali ni Ate Ann na nagustuhan mo. Kami kasi nantiyan parang go kami lahat eh. Sa pagkain. Sa ang damit namin, iisang size. Paan namin, iisang size. Parang hindi kami, parang, alam mo yung compatible talaga kami ng, hindi naman sana ng ate, hindi kami hirap magregalo kasi alam ko ang size ng ate. Ang gusto niya sa bag, kulay na gusto niya. Gusto kong kulay. Kaya hindi kami hirap mag-gari mga part na ganon. Ewan, lagi, hindi kami ewan ko, kami nantiyan kasi, wala. Parang close, yung close talaga na alam mong go lang. Pag sinabi mong tara sana, tara. Basta walang ginagawa, ganun. Ugali na na ayaw mo kay Idol Japper Sniper. Yung talagang napabuntong hininga ko na sinabi mo kita mo naman. Ugaling ayaw mo. Ayaw na ayaw ko sa kuya. Yung pasensya niya, kunwari itong bahay, hanggang doon lang yung pasensya niya. Ayun, ang pinakayaw ko yung pasensya niya. Madali siyang mabugnot pag hindi niya naiintindihan ng isang bagay. Ayaw na agad niya. Sabi niya, hindi ko maintindihan, ayaw ko na. Yung ganyan agad yun. Yung parang, basta ayun lang ayaw ko sa kanya na, bubusit ako. Wala kong bahala siya dyan. Gayon. Ayun lang, pinaka yun, parang pasensya niya talaga. Kaya kailangan, dapat nga itong ipakain mo mamaya ay pansit. Pampahaba ng buhay. Ay, buhay ba yung kalak pasensya? Hindi, gayan nga. Ayun naman, pinaka gusto mo na attitude niya? Siya? Ay, din. Sobrang, ang kuya kasi mabait eh. Hindi siya marunong mindi. Hindi siya marunong mindi, di ba? Alam mo yung kahit, minsan kasi may part syempre, alam niyang labag sa kalooban, pero wala siya magagawa, oo siya. Ganun siya. Go lagi siya. Oo. Si oo yan. Kaya sabi mo, wala kang masabi sa kuya kundi, mabait siya, mabait. Ayun lang talaga ang problema sa kanya, yung kanyang pasensya, tsaka yung bad tripping niya. Ay, ewan ko siguro, sign of aging na din, tumatanda na. Wala tayong magagawa dyan. Ayan, kung hindi ka nakapag-edit sa kanya, nakapagtrabaho, ano sana ang trabaho mo ngayon? Kasi siya ay graduate ng Human Resource BSBA, Bachelor of Science Business Administration, major in Human Resource. Yung pangkalahatan, yung kumbaga pwede ako sa Bakit kaya Lola, hindi mo ko tinanong sa akin ng wag ka na daw. Marketing ka naman din. Sabi ko, pwede ako sa mga bangko, pwede ako sa mga restaurant, kahit saan akong field, kasi basta ang HR lahat yan may mga payroll, may mga kami nag-handle sa mga tao. Basta marami akong sakop eh. Yun. So feeling mo mas maganda na ngayon na nandito ka lang nagtatrabaho kay Idol compare sa naging employee ka sa mga company? Oo, maganda. Kasi bukod sa hindi kami, kung nasan ako, nandun din yan eh. Kung nasubaybayan nila yung mga video ng kuya, kung pag kami napunta ng Kasigura, mga Aurora, kasama ko din si Dang. Kumbaga, hindi kami LDR, hindi kami hirap sa relasyon namin. Diba? Ganun. Kaya, tsaka napaka-flexi. Malapit lang ang kuya, tsaka ang kuya, pag sinabi ko, kuya, abutin ako ng gabi sa iyo, abutin ako ng madaling araw, wag mo lang papasukin ng maaga. Ayun ang problema ko, hindi ako makagising mga alas 6, alas 7. Pero minsan naman, pag kailangan ko talaga ng alas 7, nandun ako. Yun, tsaka pag yung kunwari, medyo bad trip ang kuya na kailangan niya maghabol, alas 7, siguro pinakamaga ko pumapasok alas 8. Pero yung normal kong pasok alas 10. Alas 9, alas 10. Yun, ganun. O kaya minsan kasi ang kuya, minsan kasi napasok ko sa kuya, alas 8, wala pa naman vlog, kaya ako nabubuisit, siyempre sayang itutulog ko pa yun. Hindi, sabi ko, kuya, chat mo na lang pag may vlog ka na ha. Ganun lang ang namin, sa loob ng 3 taon. Ayan, so nalaman na natin ang kwento ng pagiging employee niya kay Idol. So yun, ito naman ibahin natin para sa mga viewers makaalam o malaman nila. Paano nag-umpisa ang love story niyo niyan, Kuya Dang? Makulit ba si Kuya Dang? Or Papansin? Kasi ako, sa hindi nakakalam, working student ako. Grade 10 pa lang ako, nagtatrabaho na ako sa mga smart padala, sa mga cellphone. Kaya medyo may may knowledge na ako sa mga cellphone. Ang dali kong kumalikot ng mga cellphone. Gawa doon ako nagtatrabaho. Tapos, ilang taon lang ako, 16 years old, bawal pang trabaho yun. Pero flexi naman ako. Tapos mga first year college, pinatigil niya, nag-start pala kami, sa bahay. Nakita niya ako sa bahay namin. Well,
Ayaw ba? Yun na. Hindi, sa tapat lang talaga ng bahay namin. Hindi kasi ako, school, bahay, trabaho. Lang cycle ng buhay ko. Tapos kasi may mga alagang pamangkin na napaka-long story ng buhay ko. Tapos, nagtanong yan sa bahay namin kung saan daw yung bahay ng pinsan ko. Doon nag-start yun. Papansin ko, kunwari magtatanong. Kita naman nila katabi, alam naman nung taga dun sa amin kung saan ang bahay. Sa akin pati na, papansin din yan eh. Tapos yun, nag-start na nung nag-New Year, nagpapasikat yan doon sa may tapat namin. Gusto makuha ang pangalan ko. Kada isang letter ng pangalan ko, isang hiyos yung hinihingi sa kanya ng tropa niya, na taga-amin. Yun, kaya nalaman niya ang pangalan ko. Tapos nakita niya ako sa Facebook, parang gusto niya mag-back out. Sabi ko ba, ito ba yung kinuha ko? Parang mali naman. Iba daw mukha ko sa Facebook. Ibang mukha ako sa Facebook Ayun, doon nagsimula yun. Ano kasi ako yung parang, dahil nga siyempre mahirap ang buhay namin. Kailangan na ng goal mo, kailangan makatapos ka ng college, kailangan makapagtrabaho ka, makakuha ka ng maayos sa trabaho, makakita ng sahod ng maayos. Kasi nga, hanggang ngayon, binubuhay ko pa din yung mama ko, yung kapatid ko medyo nag-asawa na eh. Hindi nag-aral siya eh. Hindi medyo nabawasan konti, pero parang mas lumala ata. Hindi ganon. Yung ganon, basta may obligasyon pa ako kahit may asawa. Kaya sabi ko sa kanya, kahit kasal na tayo, wag mong kakalimutan dahil nag-iisa lang ang nanay ko. Wala namang ever since 7 years old pa lang ako, patay na yung tatay ko. Iilan kami, 6. Ay, 5 na lang. Namatay din yung isa kong kuya. Naiyak tuloy ako, kuya, charot. Naiyak yan. Hindi, diyak. Na yan, tapos, nag-start kami, may na-aksidente yung pinsan ko. Imbis na hindi ko naman siya jowa, sa kanya ako pinipilit pa sakayin. Feeling nga. Feeling. Kudang, Strategy. Strategy mo. Strategy. Sabi ko, hindi ako pinasakay dun sa pinsan ko. May pinsan pa kasi akong sumundo eh. Nagsaselos hindi ko siya kaano-ano. Eh di syempre, ngarag ka na din nun eh. Aksidente ba naman, wala ka Sumakay ako sa kanya. Doon ako dinala sa kanila. Sa bahay nila? Oo. Kukuha daw na mainit na tubig. Yung pala. May balak. Pero hindi natuloy. Matalino to. Naghika-hikaan ako. Edi umalis kami. Sabi ko baka dito taabuti sa loob ng kwarto Oo, ganun. Basta lap trip ang buhay namin yan eh. Matagal ba? Matagal nang ligaw si Kuya Dang. Pinahirapan mo ba siya? Hindi. Ay, nahirapan siya sa amin kasi inutusan ko siyang siyempre maghugas ng plato. Kaya yan sa amin. Parang nagka-plus point sa bahay namin. Una kasi yung amin. Di ba using banggirahan? Oo, banggirahan. Oo. Pinagawa niya yung aming banggirahan. Ginawa niya yung talagang kusina na naka-tiles. Siyempre, nanay ko. Sabi, mabait ng batang to So yan. Nakitulog sa amin, sirado bahay nila, hindi naman pala ginagawa. Hanggang sa doon, nagsimula ang live-in namin. Yun, doon na kami nag-live-in. Dahil paghihirap, kung saan kami nakarating ng Oo, iba-iba kami ng bahay. Puro kami upahan. Kung nangungupahan sila Ang dami namin ng upahan. Meron pa kami na upahan din sa may highway na may nagpapakita pa, nagpaparamdam. Ayun, ano ang nagustuhan mo kay Paring Dang? Siyempre, at naging kayo. Babaero. Charot. Ay, Hoy! Ayusin mo! ano yung talagang pupukaw sa damdamin mo at naging kayo? Ano siya? Bigay todo. Yung kahit tanga. Hindi, yung yung parang, yung alam mo yung kahit walang-wala na siya, pag may dapat ibigay sa akin, ibibigay niya, gagawin niya lahat, maibigay lang sa akin. Parang ganun. Mabait naman yan, awa ng Diyos. Mga siguro, pasensyahan na lang ang abutin namin, ngayong kasal na. Kaya naman talaga, di ba? Pero kami maaway bate. Ayun, nagpapatagal sa relasyon, away bate. Ayun, Ayun. Ano, pinakang ayaw mo sa kanya, maski ngayon? Pinakang ayaw mo talaga? bugnutin din eh. Paano naging bugnutin? Yung kunwari, kahit simpleng bagay, kunwari may nadanggi ka lang, kunwari itong tubig, nadanggi mo lang yan. Iinit na agad ulo niyan. Ganun yan. Gawin na, pasamain na natin dito si Dang. Ayan yan. Yung mga ganun, tapos basta bugnutin siya, madali mapikon yan. Kumbaga asaran, tapos mamaya siya ng pikon. Ayan. O paano ka nag-adjust sa attitude nyo? Siyempre, pag once na bago pa lang magkakilala or nagsasama, may adjustment period yan. Oo. Paano ka nag-adjust? Nung una kasi, prinsesa ko niyan. Ngayon hindi na. Pagkasal na nawawala yun. Hoy! Teka! Kaya Dang, Pwede ko mapila dyan? Pwede ko mapila dyan? Ipagtanggol mo. Ipagtatanggol ko mga kalalakihan. Prinsesa na nga nung una.
Sabi ba niya sa akin, pangako niya, pag mag-asawa tayo, ipagluluto kita, ipagliligpit kita, ipaglilinis kita ng bahay. Hindi naging asawa na. Pablo, meron na. Hoy, di ba naging asawa na, Kuya Noli? Ang nangyari dyan, asawa ko na ha. Sabi ko ba, wow, salamat naman, nag-asawa na at kasal na. Eto na. Sabi niya, ayaw ko. Ba, hindi ako pinagluluto. Hindi rin ako pinaghuhugas. Walang linis sa bahay. Bakit? Itutok mo sa kanya, itutok mo. Tunay yun, bakit hindi? Ano to pa, sama ugali o interview? Hindi, wala na. Dire-diretso ito. Ito, Kuya Noli. Ito ba? Nabasa ba ito na ba? Siyempre, sabi niya, gusto niya, prinsesa. Sabi niya, buntis ako. Sabi ko, ay siya, sige, iingatan kita, buntis ka. Pag nanganak ako, may postpartum pa ako 2 years, mag-aalaga ka pa sa akin 2 years. Ha? Hanggang manganganak! Tapos ako rin magkabak. Sabi niya, ikaw magbabantay sa anak mo, hindi ako marunong magpalit ng diaper. Ha? Ako lahat! Ay, Diyos ko po! Kaya inay naman, tunay, hindi. Sinasabi ko sa iyo, wag ako. Kasi kanina, ikaw lang ni-interview ni Kuya Noli, gusto ko din makisalita. Hindi magtanggol din ang mga kalalakihan. Ha? Mukhang mag-aaway sila. Hindi pa nga natuloy ang gender reveal, nabuisit lang dito. Mukhang mag-aaway dito sa interview ko Pambirang buhay na yan. Masama ang pantay na ugali. Si Dam kasi ganito yan. Nahuli ko kasi siya. Okay. 2019 nahuli ko siya. Nahuli niya ako. Tapos 2022, ano, hindi mo kinari Kuya Noli na. Sige, Noli na, paalisan mo. Tapos, pambirang buhay na to. Oo. Nahuli mo. Oo! Nahuli mo! Walang saplot! Wala sa plot. Hoy! Kahit ako mahuli niyan, eto, sasabihin ko sa'yo, nahuli man ako niyan, naka-shirt ako, nakadamit ako. Yung babae. Ha? Siya yung walang saplot. Ewan ko sa kanya kung ano ginagawa niya, baka maliligo. May ano lang siguro sa'yo yung babae, no? Kasi nakadamit ka naman eh. Oo, siguro. Tapos na yan, tapos na. Pass is past. Hindi, tapos na nangyari sa kanila kaya nakadamit siya. Aray ko ba? Masyadong nagkakapaan pa ng mga ugali. Nung una. Paano nag-adjust? Nung una kasi, syempre, pag lalaki, una. Pag may goal yan sa'yo, mabait yan. Di ba kayo, mababait kayo pag sa una? Aray ko po! Hindi, seryoso. Yung parang, parang wala kang masabi. Perfect lahat. Pero pag kayo, nung nag-live-in na kami, doon makikita yun. Kaya nga sabi nila, mas makikita mo ang tunay na ugali ng tao pag kasama mo sa isang bubong. Nakakita-kita ko parang medyo bugnutin siya. Parang mahina ang pasensya niya. Kulang sa aruga. Kulang sa aruga, siya na nga lahat daw eh. Ano? Kulang sa aruga, sa'yo na nga lahat eh. Bakit kayo nasa akin na nga eh? Bakit kulang sa aruga? Yan ha, gusto niyo interview na. Ako din, gusto mo magsalita. Hindi yan marunong magprito ng itlog. Kuya Noli, pinagprito niyo lang ako ng itlog. Yung kasing kulang na lang ilahat sa itlog. Hindi mo makakain. Hindi ka na mapapagod. Yung hotdog na pinirito mong with hotdog, sunog. Wala. Hindi. Sige, hindi yan marunong magluto ng adobo. Hindi sige. Babatuhin na. Pambirang buhay. Okay, magsalita ka. Sa sinay. Sunog din na sinay. Hindi na, sige. Alright. So yun na nga, no? Yun, hindi, yung pero, adjustment period. Sa adjustment period, dapat sa inyong relasyon, merong isang tahimik. Ako kasi alam mo yung habang tumatagal, dati di ba, syempre more on discussion, sasagot ka na sasagot, walang tapos. Nung syempre medyo nag-matured na, tahimik ka na, dapat may tahimik na isa. Kumbaga, sa amin dahil pag siya yung galit, ako, ang ginagawa ko minsan tinutulugan ko, parang, or tahimik lang ako, hindi ako napatol. Kasi haba kami ng haba eh. Siya naman, aalis yan, ang gagawin yan. Pag ako naman yung galit, tapos wala akong ginawa kundi kasi ang dami kong sinasabi, kasi nga ganyan, hindi ka nakikinig. Ang gagawin niya, aalis yan. Punta yan minsan dun sa mga kuya. Minsan, lalabas lang yan, mag-chill, motor, gano'n, drive. Yun, gano'n na kami. Tapos mamaya, uuwi na, mag-chat na, nasaan ka na, umuwi ka na dito. Okay na kami. Parang kasi syempre, hindi mo mawala yung pag-aalala, lalo, sabi ko sa kanya, ayoko na mag-aaway tayo na nasa daan ka. Kasi syempre may happen kami dati na yung nasa daan kami, pares kami nasa sakyan. Munti kayo mabangga kasi dahil sa pag-aaway. Walang nakakalam nun dito, walang sinabi yun. Ewan ko pa lang, mga kuya pala. Kasi kami parang open kami sa mga kuya eh. Parang alam nila yung problema namin. Pag kami kakaproblema mag-asawa.
ang kalimitan kasi na nag-a-advise sa amin ng Kuya Japper talaga. Kaya sa amin, parang, balik tayo. Kasi parang hindi na ang turingan namin is employer-employee. Parang pamilya na kami. Kaya pag, yun nga sinabi ko kanina na kung nasa ng sila, may ganap sila, nandun din kami. Siguro minsan may ganap din kaming amin kaya hindi nagkakaano. Pero kalimitan. Magkasama talaga. Oo, tapos yun, ayoko na maulit yung ganong nangyari na munti ka na kaming mamatay, ganun, maaksidente. Kasi nga dahil sa away. Kaya pag nag-aaway, pinipilit ko na kalma. Tapos, kailangan pagkatapos ng away, mamaya bati na din. Ayun ang ginogol namin, huwag tayo mag-away na matagal. Kaya kami, kahit mag-away kami na 10 araw, mamaya okay na kami bago matulog. Yun the best. Ganun kami. The best yun. Lalo ngayon magkakaanak mo. Ayun, dumaan sa palipat-lipat ng tirahan at pangungupahan. Mahirap ang mangupahan. Oo. Lalo na kasi, ginuul kasi namin ni Dang na mamuhay ng kabilang dalawa. Yung tipong wala kaming kasama sa bahay na ganun. Mahirap bukod sa monthly, mag-iisip ka ng pambayad. Ang aming monthly dati, 4-5. Kuryente, ano lang yung bahay lang yun, wala pang kuryente, tubig. Yung gastusin namin. Kami medyo magastos kaya si Dang, awa ng Diyos, ay nang isa sa pinakagusto kay Dang, madiskarte. Yung hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom sa kanya. Ano siya, hindi ko na nga pinili. Good provider. Oo, ganun, good provider siya. Dahil hindi mo naman makikita na magugustuhan mo dahil sa mukha lang. Hindi ka magugutom at walang ubus ito. Oo. Gago. Siya, okay na. Asawa mo, kasal naman tayo. Bakit ba? Ayun, good provider. Ayan na. Yun, tapos, basta hindi ka ayun nga, good provider talaga siya. Ano pa ba? Wala namang pag-asa sa mukha niyan. Ayun, so, from pangungupahan, tapos, May sarili na. Di ko alam kung nabili yung lupa, tapos nakapagpatayo ng bahay. So, ano yung pakiramdam mo noon na, may lupa na kami, papatayo na kami ng bahay? Syempre masaya. Oo. Pero malungkot kasi pag dalawa lang kayo, kaya kami kasi mas gusto namin marami kaming tao sa bahay. Pala mama. Ang kanyang mother. Nag-interview lang. Hello po. Ayan. Ayun, nagkaroon ng sariling bahay, dream house. So, ano yung feeling mo nun? Feelings? Syempre masaya kasi may matatawag ka ng sarili. Hindi mo na kailangang mag-isip ng monthly kung saan ka kukuha. Sabihin mo, ngit malapit na ang bayad ng bahay. Ganon kasi kami, bayad ng kuryente, bayad ng tubig. Ngayon hindi na. Wala ka nang isip. Naisipin mo na lamang puro ngayon siguro sa baby na. Yung puro gastos na lang. Yun na lang. Pero at least, ang laking awas talaga niya. At saka, syempre, halos lahat naman siguro na mag-asawa, hindi may magkaroon ng sarili lupa't bahay. Diba? Kinabahan ka nung ongoing construction? Matatapos kaya ito ni Kuya Dang? Kinabahan ka? In terms of budgeting? Oo, nung una. Kasi, syempre, hindi mo masabi ang financial, hindi naman stable yan. Lalo pa, si Dang, hindi naman siya stable sa pag-vlog dati. Ang pinaka pangunahing income ni Dang is yung real estate. Yung kailangan mo talagang magbenta ng lupa. Awa ng Diyos, gumanda yung parang Maraming bumili. Dahil din sa YouTube, maraming OFW nabili, marami kami naging kliyente. Tapos unti-unti, awa ng Diyos, yun, nakaipon-ipon. Tsaka may mga iba pa talaga na ang dami na talagang nabenta niyan eh. Ang dami na. Ang galing niyang alam mo yung bibig lang, laway lang ang puhunan. Pera na. Yun. Ang isa na lang ang dream namin. Ano? Magkaroon ng sariling business. Sarili. Alam mo yung parang stable na lang siya. Ano ang gusto niyong negosyo? Dream negosyo? Ako nag-iisip kasi sabi ko, ang unang inisip ko natin restaurant, kaso hindi siya basic need. Matrabaho siya. Tsaka ang nasa isip na, ako ha, sabi ko, gusto ko bumili ng another na lupa na pagtatayuan ko ng paupahan. Yun, good. Kasi doon monthly, hindi mo naman araw-araw yun magbabayad ka ng mga maintenance ng bahay. Saka walang manpower. Oo, yun. Ano ka lang doon, mag-antay ka lang doon ng ayun ang pinakagusto ko. Meron na akong target na kung saan itatayo. Ang problema mo na lang talaga ganito kasi Budget. mahirap, Yun, malapit sa school kasi ang target ko is mga estudyante. Tama. Kasi doon pa iba-iba talaga ng talagang kailangan nila ng bahay. Walking distance lang amin sa BSU. Talagang ang hanap boarding house.
Yung may target na ako ng ganun. Kung hindi man agad yun, ang balak sana, ang tagal na namin hindi napapagplanuhan ng bigasan kasi yun talaga kailangan. Yun, ang hinahanap lang namin siyempre, mang kailangan supplier. Pero huli ako na-interview mo kung anong gustong business. Okay. Eto, walang talo. Puro pasok lang ng pera. Wala, ano lang. Alak lang ang ibibigay mo. Ay, Tulay. Tulay ang the best na business. babaihan. Hindi, legit yun ha, tunay yan. Oo. Ayan, ito sa totoo lang, ito dito yumaman, isa din ay si Boss Dick. Yan. Kung kilala mo si Boss Dick, dito rin siya yumaman sa Tulay. tulay. Yung mga business. Yung mga business na mga tulay-tulay, yung mga Kanya kasi yung mga parcel. resto bar, in short, yung resto bar Yeah. na ano, di ba? Ayun, ang magandang business, wala kang talo. Kasi ang kung bibili ka sa tindahan ng isang boting Red Horse, 130. Pag doon ka bumili at meron ng tissue, mga nasa 250 na yun. Ang laki ng tubo, no? Siyempre naman. Para magkakakulani ka sa tubo. Ayun. Ayun ang magandang business. At bukod na rin yung bigasan, yan. Additional income lang yan. Additional income. Alam mo kung na-establish nila yung apartment, iniisip ni Paring Dang is additional income. Sabi mo na papayag ako. Yun lang, papayag nga ba si Mrs.? Hindi. Alam mo kung bakit? Gulo. Baka mamaya wala may pambayad, bigla na lang, ako na lang magbabayad sa iyo, baba. Malaki ang trust issue. Ayan, trash issue. Ayun, at message ka, ano? Kuya Dang. Message. Ano. May gusto ka bang sabihin dyan na hindi ko pa nasasabi talaga sa kanya? Sabi mo nga, away bati kami, tapos pagkahapon, okay na kami. Pinaka-message mo talaga sa kanya, yung talagang from your heart. Oh. Hindi, joke. Hindi, message ko para kay Dang. Tutum nakikinig kasi. Siyempre, hindi ko lang maririnig yun eh. Hindi ko lang maririnig yun yung message yun. Message ko para kay Dang, sana bumait ka na. Bumait ka na. Hindi, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo. Alam ko namang hindi ako perpektong asawa. Una na nga, nirereklamo niya lagi sa pagluluto. Yun, ganun. Hindi ko siya mapagsalbi sa pagluluto. Hindi, dahil busy din kasi ako sa trabaho dati eh. Tapos, yun nga, nagpapasalamat ako dahil good provider. Wala kang masabi. Wag lang magiging mainitin ng ulo. Yun. Tapos, siguro wala na kaming mahihiling pa kasi nga, yung patagal na yung pinapangarap is meron ng laman. Yan. Kaya sobrang hindi na ako maghahanap pa ng iba o ano mang ano. Basta sana maging matatag lang yung relasyon natin. Lalo pa ngayong kasal na tayo, mag-asawa na, hindi na tayo pwede yung yung parang away, hiwalayan, ganon, bawal ng ganon. Lalo may binubuo na kaming isang bata. Kailangan maging mas matatag pa kami. Habaan ng pasensya, pang-unawa. Kasi ayun talaga pinakasusi huwag magsawaan. Yan the best. Ayan. At syempre, pinaka-message kay Idol Japper Sniper. May gusto ka bang sabihin na hindi mo nasabi sa harapan? Ayan, para sa kuya mo na. Sana humaba pa yung life mo. Marami ka pa sanang matulungan. And sana humaba pa yung pasensya mo. Ayun. Tsaka nagpapasalamat ako dahil hindi man ako ganun ka-perfect na empleyado. Pero napapagtiisan mo din ang ugali ko. Hindi yan. Natiisan ba? Tapos, ayun lang. Ipagpatuloy mo lang yung pagtulong mo, pagiging mabait mo. Pero sana iwasan mo naman, minsan humindi ka rin pag alam mo namang hindi naman siya ka-oo. Ayun ang problema ko sa akin, lagi siya naka-oo. Sabi ko minsan, mag-decide ka din na kung ayaw mo, and alam mo namang hindi basta yun, parang wag lagi si oo. Kaya minsan inaabuso. Parang ako, ngayon ko lang yan. Ako rin si oo eh. Yung ganon. Hindi ko kaya. Learn to say no din minsan. Gawa, ayun, ang madalas kasing maabuso is yung mga hindi marunong magsalita ng ayaw or hindi. Ayun, ganon. Tapos sa Tian naman, nagpapasalamat ako kasi parang itinuring nyo na ako na parang parte talaga ng pamilya ninyo. Parang kumbaga, kada si pangit, hindi ba natin dadaanan ganon. Parang alam mo yung ramdam na ramdam ko na pamilya. Oo, ramdam nila na pamilya nila kami ni Dang. Sabi niya, tawag mo na sino pang taalis na tayo. Ayun yung mga gusto ko, parang ang sarap pakinggan. Yun, ganon. Kaya nagpapasalamat ako na parang naging ate talaga siya. Sa bagay kami, para kasi kaming parang alam mo, wala kaming ate, wala kaming para lang kaming magka-age, ganon.
Kaya sobrang nagpapasalamat ako. Ipagpatuloy mo lang yung pagiging mabuting tao mo, Tian. Marami kang, alam mo na, marami tayong mabubuisin. And charot lang. More chismisan ba? Ayan. Ayan, at syempre bago magtapos ang vlog ni Kuya Noli, ito ay totoo, no? Pinakamaganda kong kumari. Maganda na kami pa. Totoo, pinakamaganda talaga. Kaya nga ako nagpresenta kasi feeling ko mas parang yung loob ko parang mapapalagay sa kanila at feeling ko parang mas may matututunan din ako sa kanila at mag-i-extend yung love ko at siguro yung love din nila. So yun, bihira po yun. Pero totoo talaga, pinakamaganda akong kumari. Thank you po, thank you. Siyempre kapag maganda si kumari, gwapo si kumpare. Papatalo ba ya? Hindi, joke lang. Ay, salamat kay Noli at ngayon siya naman ikumpare ko na. Yan, at huwag kayong mag-alala. Malay mo, pumunta kami ng Bicol. Nasa Champa. Welcome. Namamas ka, welcome. Welcome. Alright, syempre. Bye-bye, kumari. Salamat sa pagtanggap nyo na magiging kumpare at kayo. Thank you sa biglang interview natin. Wala nang ano na yun, impromptu na yun na wala nang... No script. Oh, no script talaga siya.